Ang mga anak ng bilyonaryo ay bingi. Hanggang sa ginawa ng mahirap na katulong ang bagay na walang inaasahan. Nakatayo si James Anderson sa terasa ng kanyang mansyon, pinagmamasdan ang apat niyang anak na naglalaro sa hardin. Tumakbo sila. Naghabulan. Minsan ay ngumiti. Ngunit sila ay nabubuhay sa ganap na katahimikan. 2 taon na silang walang naririnig na tunog. 6 na taong gulang na kambal, sina Mason at Liam, ay magkasamang naglaro. Si Mason suot ang berdeng kamiseta at plaid na shorts. Si Liam naman ay nakadilaw na kamiseta at itim na shorts. 5 taong gulang na si Aiden ay sumunod, nakaasul at puting guhit na kamiseta at pulang shorts. 4 na taong gulang na si Tyler, ang bunso, ay nakasunod ng dahan-dahan, nakaputing kamiseta at asul na pantalon. Lahat sila ay ganap na bingi. 2 taon na mula ng aksidente. 2 taon mula nang mamatay si Sarah, ang asawa ni James, sa isang banggaan ng sasakyan sa harap mismo ng paaralan kung saan naghihintay ang mga bata. Nakita nila ang lahat, ang preno, ang malakas na impact, ang kaguluhan. Sumigaw si Mason para sa kanyang ina. Lahat sila. Ngunit hindi na sumagot si Sarah. Sa loob ng 48 oras, tumigil ang lahat ng bata sa pagtugon sa tunog. Ganap na pagkawala ng pandinig. Tinawag ng espesyalista itong psychogenic deafness, conversion disorder na dulot ng matinding trauma. Ang kanilang utak ay isinara ang pandinig upang protektahan sila mula sa mga tunog ng araw na iyon. Gumastos si James ng milyon-milyon para matulungan sila. Audiologists, neurologists, trauma therapists, hypnotherapists. Wala ring gumana. Nabuhay ang mga anak sa katahimikan, nakikipag-usap lamang sa pamamagitan ng simpleng senyas at galaw. N. Anderson. Isang mainit na tinig ang nagsalita sa likod niya. Si Grace O'Connor, ang bagong yaya na kinuha niya 2 linggo na ang nakalipas. Nakaitim na damit at puting apron, hawak ang pulang hose. 26 na taong gulang, mas bata kaysa sa mga naunang tagapag-alaga, ngunit natutunan ang sign language, para sa trabaho at tinrato ang mga bata ng may tunay na pagmamahal. Grace, tawagin mo na lang akong James. Mainit ngayon. Naisip kong baka magustuhan ng mga bata ang maglaro ng tubig. Ayos lang ba? Sabay senyas at salita ni Grace. Tumango si James. Nang makita ng mga bata ang hose, sila'y nagalak, tumalon, nagsenyas ng itubig at nilaro. Binuksan ni Grace ang hose, nagspray ng malalambot na arko ng tubig sa hangin. Kumislap ang araw, lumitaw ang bahaghari. Tumakbo si Mason, tahimik na tumatawa. Sumunod si Liam, si Aiden, at si Tyler. Ngunit biglang may kakaibang nangyari. Sinimulan ni Grace ang pag-spray sa isang tiyak na ritmo, mahaba, maikli, mahaba, maikli. At siya'y kumanta ng malakas, Rain, rain, go away. Come again another day. Hindi nila maririnig, ngunit biglang tumigil si Tyler. Inilagay ang kamay sa kanyang dibdib, naguguluhan. Sumunod si Mason. Isa-isa, tumigil ang lahat, nakahawak sa kanilang dibdib, nagtataka. James, halika, sigaw ni Grace. Tumakbo si James, nanginginig ang puso. Nakita niyang hawak ng mga bata ang kanilang dibdib, lalamunan, tainga, naguguluhan ngunit sabik. Nararamdaman nila, bulong ni Grace. Hindi sila ganap na bingi. Nararamdaman nila ang vibrations. Biglang bumuka ang bibig ni Tyler, gumawa ng tunog. Hindi salita, ngunit sinadya. Ah! Nanghina si James. Nag-sign si Mason, parang kanta ni Mommy dati. Lumuhod si Grace, inilagay ang kamay ni Tyler sa kanyang lalamunan habang kumakanta. Nanlaki ang mata ng bata, umiyak. At sinubukan niyang bumigkas, Mommy! Isa-isa, nagsimulang gumawa ng tunog ang lahat ng bata. Umiiyak, hawak ang kanilang dibdib at lalamunan. Niyakap sila ni James, basang-basa sa damuhan. Nararamdaman ko ang kanta ni Mommy, senyas ni Mason. Parang bago ang masamang araw. Nandito ba si Mommy? Hindi, anak. Wala na si Mommy. Pero si Grace ay kumakanta ng kanta ni Mommy. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang pagbabago. Vibrational therapy, bone conduction headphones, music therapists. Unti-unting natutunan ng mga bata na maramdaman ang tunog sa ibang paraan. At makalipas ang ilang buwan, nagsimulang bumalik ang tunay na pandinig.
Isa-isa, narinig nila muli ang tinig ng kanilang ama, ang tawa, ang musika, ang ulan. 6 na buwan matapos ang araw ng host, puno na ng tunog ang hardin. Spray me next, sigaw ni Mason. Ako naman, tawa ni Liam. Grace, pataasin mo, sigaw ni Aiden. At ang pinakamaliit ngunit malinaw na tinig ni Tyler, Rain, rain, go away. Come again another day. Lumapit si Grace, basang-basa ngunit nakangiti. Binigyan mo sila ng pandinig, bulong ni James. Hindi, sagot ni Grace. Nandyan na palagi. Nakulong lang ng trauma. Ang therapy ang nagpaalala sa kanila na ang tunog ay hindi dapat katakutan, kundi kasiyahan. Kung nahipon ang kwentong ito ang iyong puso, mangyaring i-like at mag-subscribe. Ibahagi ito sa isang taong kailangang maalala na ang paggaling ay hindi pagbura ng sakit, kundi paghahanap ng ligtas na paraan upang muling maranasan ang saya.